Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ho si Roy Jerusalem Cabonegro, ang senatorial aspirant ng DPP, Democratic Party of the Philippines, Makakalikasan Alliance. Welcome po dito sa kauna-unahang bahagi ng ating serye ng usapin ng kalikasan, lipunan at politika. Araw-araw po natin gagawin ito upang makapagbigay ng mga pananaw at mga opinyon ukol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating politika, demokrasya, at lalong-lalo na sa usapin ng ating mga tumitinding problema sa kalikasan. Sa araw po na ito, tatalakayin natin ang katatapos lamang na INC Peace Rally, no? 1.5 million na Filipino, mga miyembro at supporter ng Iglesia ni Cristo, ang nagsama-sama, nagpakita ng kanilang mga pananaw, kanilang lakas, ang kanilang opinyon na dapat ay tumutok tayo sa kapayapaan, bawasan ang mga hidwaan sa politika dahil marami tayong problemang kailangang kakaharapin sa buong bansa. Nagtipon-tipon sila, lalong-lalo na dito sa Quirino Grandstand sa Manila, na kung saan nakakalap sila ng mahigit 1.5 na mga Pilipino na nagsasabi ng ganitong pananaw. Panoorin po natin ang isang critical na statement ng kanilang tagapagsalita, si Congressman Marcoleta, during the January 13 na INC Peace Rally. Rodante Marcoleta. Okay pa po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyalis ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment
laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin Yan po ang pambungad na pananalita ni Congressman Marcoleta na ginanap noong rally ng INC, no? Yung INC Peace Rally noong Lunes, January 13. At sa kabuuan ng kanyang statement ay inisa-isa niya ang mga kadahilanan at mga puntos na nagbibigay linaw dito sa mga tinayuang posisyon ng INC. Sa bahagi namin sa Makakalikasan DPP Alliance, kami po ay kaisa nila sa panawagan na magkaroon ng kapayapaan. Makakasama po sa ating bansa na tayo po'y hiwa-hiwalay. Napakarami po talaga nating mga problema tulad na nabanggit ni Congressman Marcoleta na kailangan nating tutukan. Pangunahin dyan para sa amin, syempre, ang ating mga problema sa kalikasan at ang ating pagharap sa mga nandyan na at paparating na nasakuna dulot ng problema natin sa climate change at iba pang pagkasira ng ating kalikasan. Sinasabayan din ito syempre ng marami pa nating kasalukuyang problema sa kahirapan, sa sobrang taas ng presyo, kakulangan ng access at suporta sa pampublikong health, no? Public health, ating problema sa edukasyon at marami pa pong iba. Kaya po napakahalaga talaga ang panawagan na magkaroon tayo ng kapayapaan. Gayunpaman, napakahalaga din po sa atin ang hustisya at rule of law. Ang issue po ng ating VP Sara Duterte sa mga ibinato sa kanya ng mga issue na lumabas noong mga konsultasyon sa ating Kongreso ay mga seryosong issue. Ang kanyang binitawang pagpapahayag tungkol sa kanyang nakikitang problema sa kasalukuyang gobyerno ay mga seryosong issue din. Hindi naman po ibig sabihin na kung tututukan natin ang hustisya para sa mga isyong ito sa bahagi ng ating VP Sara ay hindi na natin tututukan ng iba pa. Hindi ho tayo dapat mag-single out sa kanya. Lahat po ng mga posibleng katiwalaan ay kailangan imbestigahan. Lahat po ay kailangan aksyonan. May mga kaso pong naisampa. Let it flow. Let it happen. Let it be heard. Ituloy po natin ang mga kasong ito sa ating mga korte. Let her be judged on the rule of law. Mahalaga po yon upang malaman natin kung ano talagang totoo at mapanagot kung meron mang pananagutan at malinaw ang kanyang pangalan kung wala naman. Nariyan din po ang court of opinion, the court of politics, ang impeachment. Hindi ho kami nakikiisa na dapat walang impeachment. Mahalaga pa rin po ang impeachment kung kailangan at kung meron talagang kadahilanan. May 4 na pong grupo ang nagsampa sa Kongreso. Hayaan po nating dumaloy ito. Let her also confront the court of opinion, the court of politics. Yan po ang impeachment court. Napakahalaga din po na daanan natin ito. Pwede ho nating gawin pareho ito nang tayo po'y mapayapa. Pwede ho nating gawin ito ng mabilis na hindi ito maaabala ang ating mga buhay.
At hindi lang po dapat ito ang ating tutukan. Isa-isahin po ng ating bansa, isa-isahin po ng ating gobyerno ang iba pang mga problema. Kahit yung mga nabanggit na mga posibleng katiwalian sa mismong gobyernong ito. Hindi po dapat ma-excuse ang mga ganitong kaso. Importante po sa ating lahat ito dahil tulad po lang ng banggit ko, napakarami po nating problemang kailangang kaharapin. At ang panawagan ng kapayapaan ay dapat may kaakibat na panawagan ng hustisya. Magandang araw po sa inyong lahat.